Very interesting po topic natin ngayon at may epekto to sa atin, lalo na sa mga may asawa, may partner. Meron bang masamang epekto ang kulang sa talik o pagtigil sa pagtatalik ng mag-partner? Harmful ba? Beneficial ba? Alam naman natin, pag nagkakaedad yung tao, ay mas dumadalang ang pagtatalik. Meron nga pag-aaral, sa edad 20s, usually nagtatalik yung mag-partner everyday. Pagdating ng mga 40 years old, mga once or twice a week, yan ang turo ng mga urologist. Pag 50 to 60s na, baka once a week na lang. Pag 70s, baka once a month o wala na. Lalo na kung nagkakasakit na. Siyempre, minsan may break-up, maraming trabaho, maraming iniisip, baka may gamot na iniinom sa mga diabetes, sa high blood, at iba pa. At nagkakaedad, humihina na yung katawan, kaya less na yung talik. So, magbibigay ako ano yung possible na bad points, ano possible din na good points, yung pag nagkukulang na sa pagtatalik. Pero ang disclaimer ko lang, hindi naman talaga 100% to para sa lahat ganito mangyari. Pero ito yung nakikitang mga epekto. Sa bad points, number 1, pag kulang sa talik ang mag-partner, mas stress at mas anxious. Kasi yung pagtatalik nakaka-release ng stress. May pag-aaral, yung regular na pagtatalik ng mag-partner, mas nakakatrabaho, yung mga stressful work like public speaking, mas kinakaya nila. Kasi during sex, naglalabas yung utak natin ng endorphins, tsaka oxytocin. Ito yung mga pampasaya, mga feel-good na chemicals, natural chemical ng katawan. Number 2, may isang pag-aaral, nakita na yung mga taong kulang sa pagtatalik, parang mas mahina ang immune system. Mas bumababa yung immunoglobulin A nila. So, IgA. Yung IgA, panlaban to sa mga infection. Number 3, pag hindi na nagtatalik ang mag-partner, pwede magkaroon ng, alam niyo na, misunderstanding, insecurity. Anyway, pwede rin naman walang talik, lalo na kung may sakit na yung isang partner. Pwede naman hawak na lang, yakap na lang, regalo na lang, yung pagmamahal, nagbibigay rin naman to ng mga good hormones. Pwede rin mag-connect yung mag-partner kahit hindi sa pagtatalik. Number 4, isang possible bad effect sa mga babae na hindi na magtatalik, lalo na pag nakakaedad na yung babae at lalaki, 40, 50s and above. Sa babae, yung vaginal wall, pwedeng mag-atrophy, numinipis, more dryness, mas mabilis masugat kasi hindi nga nagagamit. Kasi kung nagagamit nga yung private part ng babae sa mag-asawa, at least regular na may blood flow, may lubrication, at yun po, mas nagagamit siya. Kaya mas maganda mag-i-schedule ang mag-partner, at least ma-increase yung blood flow and vaginal moisture. Number 5, ito isang possible risk, no? Sa mga lalaki naman. May isang 2016 study published in European Urology. Nakita nila yung mga lalaking mas madalang na makipagtalik o mas madalang ma-release, mag-ejaculate, ay mas tumataas yung prostate cancer risk. Hindi pa naman to 100% sure. Pero iniisip nila, baka meron ding mga harmful substance sa semilya, sa prostate, na pwede mag-form ng cancerous tumor in the future. Yung regular na paglalabas ng lalaki, mas nakakabawas dito para hindi punong-puno yung prostate. Okay? Number 6 din, ang bad effect din sa mga lalaki, pag hindi nagtatalik, lalong magkakaroon ng impotence. Kasi yung private part ng lalaki, muscle din So, mas hindi ginagamit, mas mahina. So, yan ang mga 6 points na possible bad effects kung hindi magtatalik ang mag-partner. Mamaya, sasagutin natin yung mga question po ninyo. Ano naman good points ng hindi nagtatalik? Okay? May a few good points. Number 1 is less UTI, less urinary tract infection. Madalas kasi magka-UTI babae o lalaki sa pagtatalik kasi yung bacteria nga pumapasok. Next, syempre, kung ang pagtatalik ay hindi sa partner mo, sa ibang partner ka naman makikipagtalik, tataas naman yung risk mo for sexually transmitted disease.
So, less talik, less makaka-avoid ka sa mga STD, HIV, at iba pa. Ngayon, merong mga nagtatanong, paano yung, paano man natin sabihin nito, masturbation. Masama ba? Mabuti ba? Actually, base dito, sabi to ng mga experts, wala namang masama doon. At least nare-release yung mga meron ding feel-good hormones. Pero sa lahat ng bagay, hindi rin, meron din nagiging addict doon sa masturbation, hindi rin maganda. Mas maganda pa rin, syempre, meron kang asawa, may partner ka, at meron din kasing psychological bad effect kung laging yun na lang ang ginagawa ng lalaki at babae. I'm sure naintindihan nyo to. At meron pa isang research na malaki. Bagong medical study, ito po ginawa sa Europe to sa Europe. Maraming pasyente chinek nila dito, 50 years old and above na lalaki at babae, pinag-aralan for 4 years sa Europe. Tiningnan nila yung sexual activity at yung lakas ng katawan, ano magiging epekto. Ang nakita nila dito sa survey nila to, yung mga lalaki at babae na mas madalang, mas less ang pagtatalik ng mag-asawa, sa babae, mas tumataas yung masama ang pakiramdam. Masama yung parang laging may sakit. Pero sa babae, kahit hindi sila nagtatalik, hindi naman tumataas yung serious illness nila. Yung mga serious case, mga cancer at iba pa, mas hindi lang maganda pakiramdam nila. Sa mga lalaki naman na above 50 years old na less ang pagtatalik, nakita nila yung mga mas hindi nagtatalik, mas nadadiagnose sila ng cancer, 63% more, 41% more mga diabetes, heart disease at iba pa. So, paano natin ma-interpret itong study? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, pag hindi nagtalik, magkaka-cancer, magkaka-heart disease at diabetes? Actually, sa tingin ko, baka hindi Unang-una, it's very possible, yung mga taong ito na above 50, talagang mahina na sila, talagang may heart disease na sila, kulang sila sa exercise, kaya hindi sila nakakatalik. Diba? Kasi mahina na nga, may sakit na nga, may cancer na nga So, meron na silang risk factors. Baka smoker sila, impotent na kaya hindi na kaya. Yung mga mas madalas magtalik, siguro mas healthy sila, mas malakas sila, kaya mas hindi sila nagkakasakit. So, we take this with a grain of salt. Hindi tayo ganito ka-sure. Although, finally, ano bang benefits ng pagtatalik sa may partner? Yun na nga, ang pagtatalik, nagre-release ng endorphins, mga good hormones to. Ito yung happy hormones. Tapos, pag marami kang endorphins sa katawan, possible din naman na magiging quote-unquote natural killer cells to ng cancer cells. So, pag marami kang endorphin, may possible link na less cancer, less infection, tsaka sex din is a form of exercise. Pero lahat ng pinapayo ko ito, final payo is para sa may partner. Kung wala naman kayong partner, di ba? Kung walang partner, hindi naman dapat maghanap ng partner dahil lang dito. Pag walang partner, di gawin na lang sa ibang paraan. Pwede naman mag-exercise, maging masaya sa mga other friends, relationships ninyo. Ito lang po ay para sa may partner. So sana po naintindihan nyo to. So para sa mga lalaki at babae, especially 40, 50 and above, na may problema sa pagtatalik, yung lalaki, mag-consult kayo sa urologist. Ang mga babae, mag-regular check-up kayo sa OB-GYN para kahit papano, kahit may edad, importante din naman yung sex, meron din naman mga benefits. Basta alam lang natin yung mga benefits at mga risks. Sana po na gustuhan nyo itong topic. I think this is very important sa mga may edad. So, papacheck tayo sa urologist kung may problema sa impotence, sa menopause, yan ang nagiging problem. Kaya nagiging mas madalang ang pagtatalik ng mga mag-partner. Salamat po. Share po natin.